Ezekiel, Kabanatang 10. Nang magkagayoy tumingin ako, at narito, sa langit na nasa ulunan ng mga kirubin, may nakita na parang isang batong sapiro, na parang isang luklukan. At siya ay nagsalita sa lalaki na nakapanamit ng kayong lino, at kanyang sinabi, "Pumasok ka sa pagitan ng nagsisiikot na mga gulong sa ilalim ng kirubin, at punuin mo ng kapwa ang iyong mga kamay na mga bagang nagbabaga mula sa pagitan ng mga kirubin, at ikalat mo sa bayan, at sa aking paningin ay pumasok siya. Ang mga kirubin nga ay nagsitayo sa dakong kanan ng bahay, nang ang lalaki ay pumasok, at pinuno ng ulap ang pinakaloob na looban. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay napailang lang mula sa kirubin, at tumayo sa itaas ng pintuan ng bahay. At ang bahay ay napuno ng ulap, at ang looban ay napuno ng ningning ng kaluwalhatian ng Panginoon. At ang pagaspas ng mga pakpak ng mga kirubin ay narinig hanggang sa looban sa labas, na gaya ng tinig ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, pagka siya ay nagsasalita. At nangyari, ng kaniyang utusan ang lalaki na nakapanamit ng kayong lino, na sabihin, "Kumuha ka ng apoy sa loob na nagsisiikot ng mga gulong mula sa pagitan ng mga kirubin," na siya'y pumasok at tumayo sa tabi ng isang gulong. At iniunat ng kirubin ang kaniyang kamay mula sa gitna ng mga kirubin sa apoy na nasa gitna ng mga kirubin. At kumuha niyaon at inilagay sa mga kamay na nakapanamit ng kayong lino, na siyang kumuha at lumabas. At lumitaw sa gitna ng kirubin ang anyo ng kamay ng isang tao sa ilalim ng kanilang mga pakpak. At ako'y tumingin, at narito, 4 na gulong ay nasa tabi ng mga kirubin. Isang gulong ay nasa tabi ng isang kirubin, at ang ibang gulong ay nasa tabi ng ibang kirubin. At ang anyo ng mga gulong ay gaya ng kulay ng batong berila. At tungkol sa kanilang anyo, silang 4 ay may isang pagkakawangis na parabagang isang gulong na napasa loob ng isang gulong. Pagka nagsisiyaon, ay nagsisiyaon sa kanilang 4 na dako. Hindi nagsisipihit habang nagsisiyaon, kundi ang kinaharapan ng ulo ay siyang sinusundan nila. Hindi nagsisipihit habang nagsisiyaon. At ang kanilang buong katawan, at ang kanilang mga likod, at ang kanilang mga kamay, at ang kanilang mga pakpak, at ang mga gulong ay puno ng mga mata sa palibot. Sa makatwid-bagay ang mga gulong na tinatangkilik ng 4. Tungkol sa mga gulong, tinawag sa aking pakinig ang nagsisiikot ng mga gulong. At bawat isa may 4 na mukha. Ang unang mukha ay mukha ng kirubin, at ang ikalawang mukha ay mukha ng tao, at ang ikatlo ay mukha ng leon, at ang ika-4 ay mukha ng isang agila. At ang mga kirubin ay napaitaas. Ito ang nilalang na may buhay na aking nakita sa pangpang ng ilog Kibar. At nang magsiyaon ng mga kirubin, ang mga gulong ay nagsiyaong kasiping nila, at nang itaas ng mga kirubin ang kanilang mga pakpak upang paitaas mula sa lupa. Ang mga gulong naman ay hindi nagsihiwalay sa siping nila. Pagka sila'y nagsisitayo, ang mga ito ay nagsisitayo, at pagka sila'y nangapaiitaas, ang mga ito'y nangapaiitaas na kasama nila, sapagkat ang espiritu ng nilalang na may buhay ay nasa mga yaon. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lumabas mula sa pintuan ng bahay.
at lumagay sa ibabaw ng mga kirubin. At itinaas ng mga kirubin ang kanilang mga pakpak at nangapaitaas mula sa lupa sa aking paningin, nang sila'y magsilabas at ang mga gulong ay sa siping nila. At sila'y nagsitayo sa pintuan ng pintuang daang silanganan ng bahay ng Panginoon. At ang kaluwalhatian ng Diyos ng Israel ay nasa itaas nila. Ito ang nilalang na may buhay na aking nakita sa ilalim ng Diyos ng Israel sa pangpang ng ilog Kibar, at naalaman ko na sila'y mga kirubin. Bawat isa ay may 4 na mukha, at bawat isa may 4 na pakpak, at ang anyo ng mga kamay ng tao ay nasa ilalim ng kanilang mga pakpak. At tungkol sa anyo ng kanilang mga mukha, ay mga mukha na aking nakita sa pangpang ng ilog Kibar. Ang kanilang mga anyo at sila rin, sila'y yumaon bawat isa na patuloy.